Medyo malubak at mas lumala yung kalsada dito. Wait lang, time first. Alam mo yung hindi mo na kailangan ng kahit anong background music pagka naririnig mo yung agos ng tubig. Tilapia, inihaw na tilapia mga ka-ride out. Ngayon, tortang talong naman po. Ay, tortang talong. Sorry. Ngayon naman po, inihaw na talong. Tingnan natin kung susunod siya. Susunod. Ayoko lang i-miss yung chance na to kasi ang ganda ng sky ngayon. Baka hindi na natin ulit siya makita. Tara, camping tayo mga ka-ride out. Pagbaba natin sa may Boso-Boso, mga 400 meters, tapos turn left tayo. Yung palatandaan or yung landmark is itong Angel's Burger, tapos may palengke. So, kaliwa, papasok ng Kaysakat. Good morning mga ka-ride out. Nakadaan ako dito sa Kalawis Road. Nung nagbabike-bike lang ako, hindi pa ako nagka-camping. Pero mas lumala yung kalsada ngayon. Kaya buti na lang yung dinala natin ngayon si MTB. Mula dito sa Kalawis Road, mga 5 kilometers hanggang Camp Mori. Pwede nyo po siyang i-Google Maps. Mas okay sa Google Maps, mas accurate po. Wala akong makita. Dito tayo sa gitna dumaan, mas matigas yung lupa. Timers lang, pero nakakalahati na tayo. Halfway to go. Alalay lang kasi baka mamaya mauna yung bumalikos tayo eh. At ito yung tulay na nire-renovate para makadaan yung lahat ng klase ng sasakyan. Kasi dati yata ay river crossing ang nangyayari dito. Ay, ang ganda ng tubig oh. Wow! Mga ka-ride out, ito po yung river crossing before. Wala pa itong tulay. So ito, tinatawid po yan ng mga sasakyan. Pero alam ko medyo mataas yung tubig ngayon. Kung wala itong tulay na to, mahihirapan makapunta. Talagang lulusong ka sa tubig. Mga ka-ride out, nandito na tayo sa Camp Mori at walang tao. Siguro merong camper, baka mga dalawa lang. Good morning po mga ka-ride out. Ako nga po pala si ka-ride out Aaron and welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube, please don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga ride out po natin. And kung sa tingin nyo po na helpful and useful po itong vlog po natin, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga ka-ride out! Pagdating ko po dito sa campsite, pumunta po ako ng information center. Nandun po yung mga nag-organize ng buong Camp Mori. And then, tanungin lang po natin sila kung paano yung procedure. Ako po, ang ginawa ko po, sinabi ko yung pangalan ko. And then, sinabi nila na, okay po, may reservation po kayo. And then, hahanap na kayo ng spot dito para magtatayo ng tent. Pagdating ko rin pala dito sa campsite mga ka-ride out, nagtanong ako sa kanila kung merong drinking water. Yun yung unang tinatanong ko eh. Tubig, tapos may comfort room po ba? So dito, meron dalawang comfort room, isa dito at saka isa dito. Tapos yung kanilang, meron din silang purified drinking water and saka distilled drinking water. Yung purified, nakalocate siya dun sa unang kubo pagpasok mo. And then yung distilled water naman is nandun sa may information po nila. Yung isang bote po ng purified water, sa ngayon po is 150 pesos po yung isang blue gallon po.
Yung binili ko nga po pala na canopy, pa-butterfly po yung design po niya. Nung una nag-doubt ako kasi sabi ko baka mamaya maliit lang siya, hindi ma-accommodate yung space na kailangan ko, and then at the same time baka pangit yung itsura. Pero nung nakita ko siya ngayon overall, sabi ko ang ganda niya kasi it supports yung bawat angle nung canopy. Unang ginawa ko muna ride out, in-spread ko muna yung canopy ko para hindi ako mahirapan kasi syempre malapad siya para ma-identify mo yung space, yung area na kailangan mong gamitin, and at the same time para alam mo kung saan yung tama nung araw para hindi ka na mahirapan na baguhin siya. So after nun, nilagyan ko siya ng tali sa gilid, and then ngayon subukan natin siya na patayuin. Actually, medyo mahangin ngayon eh. Kaya sabi ko sana hindi tangayin yung canopy ko. Baka mamaya kasi mapunta na lang siya sa puno. Diba napakalaking tulong na may canopy kasi kung wala to nakababad tayo sa araw or nakababad tayo sa ulan. A few moments later. Mga ka-ride out, ito yung information area nila. So may store din pala dito. So yung Vendo Wi-Fi nila, 24 hours 100 pesos, 6 hours 50 pesos, 1 hour is 20. Grabe, tapos na ako mag-ayos ng tent ko. And I can see it there. Sana hindi lumakas yung hangin kasi pag lumalakas yung hangin, tinatanga yung ating canopy. First time natin mag-set up ng canopy, mag-i-improve pa yan. Lawak ng lupa dito sa may Camp Mori. Makapag-update tayo sa ating family. Tapos after nyan, magsimula na tayong magluto ng lunch. Ang tagal ko nag-ayos. 2 hours yata ako nag-ayos. Kasi natatanggal siya, hinahangin yung canopy ko. Ano bang gawin ko? Hindi ko mabasa yung instruction. Sorry po. Usog ko lang to ah. Connect to piso Wi-Fi. Tapos, insert coin. Insert coin. Wire sa pa. 20. Ayan. So, nag-insert tayo ng 1 day para sa internet. Okay na kaya yun? Okay. So, connected na tayo sa internet. Ayun o, may pika ko. Ganda oh. Okay po, may internet na tayo. Tapos magsimula na tayo magluto. Nagugutom na ako. Dating gawi, kuha muna tayo ng tubig. Saan ba may malapit na gripo? Gamit natin yung tourist diary ulit na balde natin. Ito pala yung river sa tabi ng campsite. May tubig. Sarap. Sarap maligo. Grabe. Excited ako sa iluluto ko ngayon mga ka-ride out. Makakapagluto tayo ng matiwasay kasi hindi umuulan. Napanood nyo ba yung vlog ko last time dun sa may Marilaki Camp? Ang ganda ng lugar doon. Kaya lang, binabagyo tayo. First bike packing pa naman natin yun. Packing talaga. Wala pa akong canopy nun. Kaya, yun, basang-basa tayo. Nagigibo na tayo ng tubig kasi para pag may mahugasin tayo, di na tayo panikpanaog papunta doon. Set up ko lang yung ating menu for today. Let's go!
Natuto na ako last time eh. Dapat pag nagluluto ka, huwag mong iiwan. Kasi may bantay sa lakay dyan eh. Minsan di ba yung mga hayop, manok, may nakita ko unang lumapit sa akin aso. Baka paglingin mo, wala na yung iluluto mo. Butas-butasin natin yan. Para pagka inihaw siya, puputok-putok kasi ito. Hey! Hey! Ay naku ha, hindi ko talaga iiwan tong niluluto ko. Shh! Hey! Maawa kayo. Gutom na. Shit! Ako, nakikita kita dyan ha. Naguhugas lang ako. Sinabi, hindi pa nga ako makain. Ninunahan mo na ako. Ang bilis maluto ng sinaing natin. Ngayon, gagamit tayo ng flamethrower, Nax flamethrower, para sisindihan natin yung ating uling para maiihaw na natin yung ating isda at saka yung ating talong. So ang purpose nito para mabilis bumaga. Check natin yung ating kanin. Wow, luto na ang ating kanin. Bango. Mga siguro dito saglit lang talaga luto na kaagad yung kanin. Nakakatuwa lang kasi usually 'di ba pagka nagse-set up tayo ng mga ihaw, yung prepared tayo, may sasakyan tayo, may enough na gamit tayo, yung tipong may katuwang tayo. But this time, first time ko mag-ihaw ng tilapia sa sarili ko lahat ng pag-set up lahat. Kumbaga, nakakatuwa lang kasi yung maliit na bagay nagiging memorable lagi. At natatakam na ako. Gawa tayo ng sausawan. Suka, toyo, okay na to. Mukhang pwede na itong tilapia, no? Ito na lang. Yan, okay na to. So, mag-ihaw na tayo ngayon ng talong. Ito yung talong. Yan. Dapat may tusok-tusok siya para lumabas yung aroma niya. Tapos na yung ating inihaw na tilapia and nagugutom na ako actually mga ka-ride out. Gusto ko nang kumain talaga. So nagdala ulit tayo ng ating trash bag para mapanatili nating malinis ang ating campsite. Kasi pumunta tayo dito ng malinis, so dapat aalis tayo dito ng malinis. Let's go mga ka-ride out, kakain na tayo. Gawa tayo ng sausawan. Toyo, suka. Kain po tayo. Ang ganda ng pagkakaluto natin, may totong. Sarap. Sarap. Tama yung isda. Yung malalasahan mo yung laman niya. Tapos chewy siya. Sama mo ng mainit na kanin. Tapos sukat toyo, tas bawang na sausawan. Rar. Normal yan pagka kumakain tayo ng ganito sa campsite. Papaligiran ka ng mga tropa pips. Ayun, meron ditong aso. Tawagin natin siya sa pangalang kasi nakita ko one-eyed dog siya. Pakainin natin ito si Pag-asa. Bibigyan ko siya ng pagkain pero doon ko banda ilalagay para alam mo yun, hindi siya sabayan ng mga manok dito. Tingnan natin kung susunod siya. Mas kumusunod. Gusto ma-food. Kaso, pwede ba sa ito? Ay, salamat po. Oh, yun ang maganda kapag meron tayong canopy. Oh, ang ganda, di ba? Hindi tayo basang sisiw for today's video. 2 hours later. Ginutom na naman ako. Ang ganda ng langit, oh. Nakikita nyo ba? Ang ganda. Ganda dito. Ayun, ginutom na naman ako. So, gusto ko magluto ng pansit canton. Ito, pansit canton. Mga ka-ride out, pag nasa bike camping ka, talagang gugutumin ka kasi bawat oras kumikilos ka rin. Ikaw lahat, 'di ba? Tsaka at the same time, lalo na pagka nagbabike ka, talaga yung pagod mo,
And then magbibuild ka pa ng tent mo. Lahat-lahat na talaga. So, deserve mong kumain. Dapat matuto din kayong kumain ng mga totong rice. Kasi ito yung totoong rice. Mga ka-ride out, ayun, may hawak akong kawali. Ayoko lang i-miss yung chance na to. Kasi ang ganda ng sky ngayon. Baka di na natin ulit siya makita. Umambon kanina, kumulimlim, tapos ang tahimik ng paligid, tapos ito. Alam ko ito yung sunset eh. So, ang ganda lang niyang pagmasdan kasi madalang or hindi mo siya makita sa city, sa syudad. Pero dito oh, ganda no? Solid. Yung area natin ngayon, sobrang lawak. Kita nyo pa ba? Ayan, may mga solar lights naman dito sa gilid kaya alam mo yun talagang safe tayo. So ito, dito ako tumabi sa center aisle para kahit pa paano hindi tayo yung walang makita talaga pagka gabi na. Binuksan ko na rin yung katol, dito ko siya nilagay. Ewan ko ba, ako yung tipo ng tao na lagi ako may dalang katol. Ayan, so nagpapainit na tayo ng ating tubig para sa pansit canton. Kakain ulit tayo. Okay, deserve natin kumain. Mga ka-ride out, nandito tayo ngayon sa Camp Mori. Dito po yan sa may Antipolo, Rizal. At paano ba ako nakarating dito? Nakita ko siya sa social media and then naging curious ako kasi ang daming taong pumupunta dito. Hindi lang isa, hindi lang barkada, hindi lang lovers, pamilya at mga pamilya pa nila. So sabi ko, try ko nga to. So tinanong ko kung paano yung procedure na makapag-reserve. Sobrang excited ako kasi sabi ko, gusto kong puntahan yan, gusto kong ma-experience kasi sa camping the best thing is to experience talaga. Mga ka-ride out, kain tayo pansit canton. Sarap. Sabi ko maliligo muna ako ngayon kasi parang after all day, parang lagkit na ako. Tapos after kong maligo, magluluto naman ako ng dinner. O di ba, puro kain. Ito yung CR nila pala dito. Solid yung CR nila dito. Dito sa area na to, 4. 2 pambabae, 2 panlalaki. Tapos malinis siya. Malakas yung tubig. Although walang flush, overall malinis yung buong CR. Hello po, good morning mga ka-ride out. Kakatapos lang natin maligo. And tulad pa rin po ng dati, long sleeve pa rin and pajama po yung suot natin para kahit po malamok sa lugar, mababawasan po yung pagkagat-kagat sa atin. And mas mainam na rin po kasi malamig yung panahon dito pagka nagbabike camping tayo. Samahan niyo po ako na magluto ng ginisang ampalaya. Minsan pagkain, madalas tropa. Hindi, joke lang po. Ito, may natirang kanin po kanina. So ito na yung kakainin natin para walang tira. At syempre, sayang pagka tinapon, di ba? Napaka mahal ng mga bilihin ngayon at bawal magsayang. Pero syempre, hindi ko magagawa ang pagluluto pag walang cookbook ni mother. So ito po, binigyan po ako ng instruction ni mama kung paano ko maluluto yung ginisang ampalaya. Kaya ito na ang ating masterpiece. Ka-chef. Para ang bata ay tumalino, pakainin mo ng ginisang ampalaya. Ito yung pinakamasustansya dyan mga ka-ride out. Okay. Sa susunod mga ka-ride out, hindi na tayo magbabike. Magluluto na tayo talaga. Tanggalin daw itong laman sa loob. Kayo rin daw. Kasi hindi ito kasama sa iluluto. Yan mga ka-ride out. Kung gusto nyo matutong magluto, mag-camping kayo. Sa totoo lang talaga mga ka-ride out, hindi talaga ako nagluluto. Mas gusto ko pang maghugas ng plato, mag-mop, magwalis sa bahay para may contribution ako. Pero yung pagluluto, hindi ko talaga, hindi ko porte. Pero alam mo, dahil dito sa camping ko, dito ako natututo talagang magluto. Balikan ko kayo mga ka-ride out ha. Tapusin ko lang ito. Naiyak ako. Ito.
Tama ba tong hiwa ko? Basta, gisa na lang natin to. Solid. Igisa yung bawang sibuyas. Tama, ito yung bawang, di ba? Okay, sibuyas. Bango, pwede na to. Galing ko na magluto. Pakuliin for malambot na ba yung kamatis? Malambot na. 2 minutes. Wala, tama ba yung ginawa ko? Ilagay na natin yung ampalaya para palambutin natin siya. Okay, kumukulo na. Ko, sama na po. Tama itong mga pinaggagawa ko. So, ito pakuloyin natin for 5 minutes. We'll be right back. Ayan, kumukulo na mga ka-ride out. Check natin kung malambot na yung ampalaya. Tigas pa. Bakla. Bakla. Grabe. Ito na yung ginisang ampalaya natin. Pero wala pa itlog yan ha. Tingnan nyo. Parang sarap niya no. Kumukulo na. Pero pinapalambot ko pa yung ampalaya kasi kanina tigas pa. Grabe asin yung crunchy pa talaga siya. So, check natin ulit. Alam nyo ba mga ka-ride out, meron pa po akong kasamang campers po dito. Nandun po sila sa kabilang side and nakatuwa lang po kasi nag-approach po sila sa akin and inabutan po nila ako ng sinigang po. So, mga sir, mga ma'am, maraming salamat po sa sinigang po. Dagdag po ito sa ulam ko ngayon po. So, tikman na natin ngayon. Okay na. So, after nito, ilagay na natin yung itlog. Tama ba? Itlog na. Ay, salt and magic sarap muna pala. Okay, tapos magic sarap. Okay, so okay. Tingnan natin yung itlog. Okay. Naku, sana tama po itong pinagkagagawa ko. Halo-haluin lang daw, sabi ko ni mama eh. So mga ka-ride out, balikan ko po kayo ulit. Okay na to. Tara, kain na tayo. Ito yung kanin ko kanina ha. So, salamat Lord sa pagkain po na binigay niyo po. Ginisang ampalaya. May lasa. Kahit papaano. Sarap. Sarap. Naiya ako sa luto ko. Nakakatuwa lang. First time ko po na maabutan po ako ng food habang nagka-camping and nakakataba lang po ng puso. Naiya nga po ako magbigay kasi wala po akong naiya ako dun sa luto ko. Baka mamaya matabang. First time ko magluto nito. Ayun, pero nakakatuwa lang na may lalapit sa iyo tapos abot ka ng food kasi pare-pareho lang kayong camper na nandito, pare-pareho kayo nagstay dito, pare-pareho kayo na nagre-relax and nakaka good vibes lang. Grabe, naubos ko. Pagka may lakas na nga ako ng loob, susubukan ko na sinigang naman yung lutuin ko. Paborito ko to pero hindi ko alam kung paano lutuin. Sarap pumigop na sabaw tapos ganito na malamig yung panahon, 'di ba? Nakaka-relax. Good night po mga cried out. Good morning po mga cried out. Time check natin ngayon 5:40 ng umaga.
Good morning mga ka-ride out. Luto tayo ng corned beef ngayon. Maambon na naman. Sana dumaan lang yung ambon. Ang hirap kasi yung magligpit-ligpit pagkatapos. Tapos kunwari pag naipasok ko na yung gamit, biglang hihinto yung ambon. Mga ka-ride out, pagdating po sa corned beef, I only choose Pure Foods corned beef. Favorite ko to kasi pag niluluto ko to, hindi siya yung parang hindi siya malapot, parang hindi siya malambot. Kumbaga ito makikita mo yung hibla-hibla ng corned beef. I only choose Pure Foods corned beef. Joke lang. Hindi, tama pa, totoo yan. Lord, salamat po sa food, sa blessing po ngayong umaga. Tara, kain tayo. Morning po. Kain po. Ayan sila sir yung nagbigay sa akin ng sinigang kagabi. So, ayan. Salamat ulit sir. Good morning po mga ka-ride out. So nandito tayo ngayon sa may Camp Mori sa may Antipolo Rizal po. Baka may magtatanong po sa inyo kung magkano po yung nagastos ko for staying here. After po na mag-message ako sa Facebook page nila, may mga rates po silang binigay sa akin. Depende po sa mga bagay na meron ako at sa mga bagay na kailangan ko po dito. For example po, yung overnight stay ko dito is 300 pesos. Since may dala po akong bike, may parking fee po na 50 pesos. And then meron pong 300 for tent pitching. Bali, ang total po na binayaran ko dito, 650 pesos. Nag-down po ako ng 325, 50% po. And then yung other 50%, pagka alis ko na po ngayon dito sa may Camp Mori. Basically po, kapag may mga kailangan po kayo dito, pwedeng dito nyo na po kunin, dito nyo na po hanapin. Pero pagka may mga gamit po kayo na dala, tulad ko po, yun lang po yung binayaran ko dito. Plus yung purified drinking water na 150 pesos. Plus yung 100 pesos na 24 hours or 1 day piso wifi ko. So, ang total na nagastos po natin ay 650 para sa stay dito, 150 pesos para sa purified water, and 100 pesos para po sa ating piso wifi connection. I hope mabigyan nyo ng chance to visit Camp Mori dito po sa may Antipolo Rizal and ma-experience nyo yung sinasabing paradise in the middle of the mountains. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa panonood ng video na to. So please, kung nakatulong po ito and na-entertain po kayo ng video natin na to, please don't forget to subscribe, to like, and to share this video po dahil malaking tulong po ito para sa akin para mas lalo po akong ma-motivate and ma-continue ko po yung aking bike camping journey. Welcome and thank you dito po sa Camp Mori sa Antipolo Rizal. Thank you for watching. Power! Peace out! Wapak!